Bakit ba kailangan nating mag-invest sa kahit na anong negosyo na gusto natin pasukin sa Pilipinas? So guys, isa po akong FW dito sa Czech Republic. At itong mga vlogs ko na to is tungkol sa pag-invest. So ako po ay nag-invest sa pagdating sa property. So guys, hindi naman malaki pa yung aking na-invest. Pero bigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Ang reason ko kaya ako nag-invest kasi 37 years old na po ako. So bilang 37 years old tapos single, minsan may mga time na dahil breadwinner ka, nakakapagod magtrabaho. Sa totoo lang, ang hirap pong magtrabaho na nagtatrabaho ka na hindi ka pa natatapos yung isang buwan, isiniisip mo na ala, kailangan kong magpadala sa amin, kailangan kong ganto, kailangan kong ganyan. Tapos at the end of the day, pag nagsahod ka na, ubos talaga yung sinasahod mo. Tapos wala rin namang nangyayari. So, parang bahay, trabaho, ganun lang yung nangyayari. So, ang reason kung bakit po ako nakaisip ng investment ng real property, real estate, no? Real estate property, nagkuha ako sa Pag-ibig way back 2017 yan. Pero ngayon po is natapos ko na siyang bayaran. Guys, ang naisip ko noon kasi ayokong tumanda na nasa ibang bansa ako. So, masarap pa rin talaga na mamuhay na nasa Pilipinas ka, kasama mo yung pamilya mo. At the same time, hindi ka nag-iisip na wala akong kakainin, wala akong babayad ng bills. Kasi syempre, kung sa pag-uwi lang naman natin sa Pilipinas, pwede naman tayong umuwi anytime. Bilang OFW, pwede ka naman umuwi anytime. May pera kang 100,000, may pera kang 200,000. Pwede kang umuwi anytime. Pero yung pera po kasi sa Pilipinas is napakabilis. Kaya po, ang una kong ginawa, or ang unang desisyon na ginawa ko, although risky siya, is mag-invest ng property. Kasi yung property, kahit nasa Pilipinas na ako, may uupa doon, mag-generate siya ng income. At the same time, pwede rin akong makapag-business ng sarili ko doon sa gusto kong lugar. Ibig sabihin, halimbawa, sa probinsya ako mag-business, habang may nagre-rent doon sa bahay. Kung hindi man maging smooth ang aking business, meron po akong plan B na meron akong income galing doon sa pinaparentahan ko na bahay. So sa nagtatanong guys, kung hindi nyo napanood yung videos ko, bakit ang bilis kong natapos yung bahay? Hindi naman kasi guys, ibig sabihin na sinabi ni Pag-ibig na 30 years to pay yung bahay. Ipubuhin nyo talaga siya ng 30 years. Kahit po sinabi ni Pag-ibig na 30 years to pay yung bahay, pwede nyo siyang mabayaran within 1 year kung kaya nyo. Kung meron po kayong pera na pang cash, direct to principal, pwede nyo pong mabayaran ng bahay within 1 year. Basta direct to principal po yung babayaran nyo. So ako kasi is naka 5 years to pay, sa in-house financing po ako. So every month is nagbabayad po ako ng 20,500 at that time. So may equity ako noon na 169,000 na mahigit. And then etong aking TCP is nasa I think nasa 900,000. And then, yun, monthly po dapat sa Pag-ibig ako ay nasa 6,000 plus lang. Pero dahil hindi ako nakapasa kay Pag-ibig, napunta po ako kay in-house financing, which is 5 years to pay lang. And then, check yung gamit namin, so bawal din akong tumalbog at that time. Kaya po, nangyari noon, dahil nga ganun yung nangyari, so talagang porsigido akong bayaran yung 20,500 every month. Kahit nagkautang-utang ako kasi nagkaroon ng pandemic sa atin sa Pilipinas na wala naman talaga akong pambayad ng mga panahon na yun. Guys, yun yung mga parte ng buhay natin na lagi natin titingnan sa sarili natin na hindi tayo laging malakas. Paano kung dumating yung pandemic? Halimbawa, ganun. So, nung pandemic, makikita mo kung sino lang yung namayagpag. Di ba? Nung pandemic, makikita mo kung na marami talaga ang naghirap po nung pandemic. So, hindi natin kasi pwedeng sabihin na lagi tayong malakas bilang isang OFW. Ito po yung gusto kong sabihin sa ating community na hindi ibig sabihin na nag-OFW ka ngayon pag uwi mo ng Pilipinas ay matatamasa mo yung masarap na buhay, especially kung wala kang napundar. So, kahit sabihin pa 10 ang pinag-aaral mo, kung 10 man yung anak mo na pinag-aaral mo, meron ka mang mga pamangkin pinag-aaral, hindi po rason yun para hindi po kayo magpundar para sa inyong mga sarili. Guys, yun yung mapapayo ko. As OFW community, isa po ako dyan. At isa po ako sa nagsusulong na kung kaya nyo namang mag-invest sa property, mag-invest po kayo. Kasi ako, as OFW guys, 2021, nagsimula ako magpaupa ng bahay. So, mura lang doon ang upa sa akin ng bahay. Nasa 4,000 lang. Kasi yung isang room doon, ginamit ko kasi para sa mga gamit ko. So, 4,000 lang yung pinupahan ko doon sa bahay. Pero kung titingnan nyo guys, habang nandoon yung bahay sa Pilipinas, may naupa sa kanya na 4,000. And then ngayon,
nagpa-renovate po ako, gumastos ako, I think nasa 700,000, inutang ko pa yun sa bangko. Pero nag-generate na po yung bahay niya or may value na po siya. Malaki na yung value niya kasi maganda na yung bahay. So, 4 na pinto na po yung napalagay ko dun sa bahay. Kasi nga, gusto ko siyang mapaupahan ng medyo maayos-ayos. So, mura lang naman yung paupa ko kasi hindi ko rin siya pinatiles. Ayun, hindi ko po siya pinatiles. Kumbaga, parang room-room lang siya. Hindi ko siya pinatiles. So, yung isang buong property ko is 4 na room yung aking ginawa. Yan. So, guys, nasa atin po kung paano natin mahihikayat yung mga sarili natin na maiangat yung ating buhay as a OFW community. Kasi ako, OFW din ako, pero bakit kinakaya ko? So guys, I hope na makarating sa inyo yung message ko na to, yung videos ko na to, na baka sakali na pagdating ng araw is makatulong po sa inyo. Kasi hindi naman ibig sabihin na tayo po ay OFW, wala na po tayong mapupundar, at aasa na lang tayo sa magiging sunod na generation sa atin. Kasi aminin man natin o hindi, sa patanda po tayo, hindi sa pabata. Kung wala tayong na-invest para sa sarili natin, wala tayong napundar, paano po tayo pag nagkasakit? Ni wala kayong insurance, ni wala po tayong na-invest, ni wala tayong monthly na darating sa atin na pera, paano po tayo pagtanda natin? Iaasa ba natin to sa mga anak natin, sa magiging apo, sa magiging pamangkin, iaasa ba natin yan lahat? Parang ang sarap siguro ng buhay na gusto nating umuwi ng Pilipinas, na wala tayong iniisip. Kung gusto natin magnegosyo tayo. Kung ayaw natin, is may darating pa rin sa ating pera. So, iba po talaga yung pakiramdam na gano'n. So guys, sana sa lahat po ng ating OFW communities, kasi naawa ako sa mga part natin, marami po tayo nababasa na talagang umuwi ng Pilipinas, na wala talaga. Wala pong naipon, tapos papalayasin ng anak dahil wala na daw pakinabang. Napakasakit po niyang pakinggan, promise. Bilang ako po ay isang breadwinner, parang iniisip ko paano pagtanda ko, wala po akong anak, mga pamangkin lang. Ang mga pamangkin ko magkakaroon din yan ng pamilya, kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi nila maranasan yung naranasan ko as breadwinner. Ang hirap po, minsan gusto mo sumuko pero hindi ka pwedeng sumuko. Kasi may mga tao na umaasa sa'yo. Although ang naasa lang naman talaga sa akin is ang mga magulang ko. Kasi syempre matatanda na sila. Kaya lang may mga parte sa atin, siguro naman valid reason yun. Minsan tayo po ay napapagod din as breadwinner. Minsan gusto rin nating magpahinga. Pero parang pakiramdam natin, pag isang buwan tayong hindi nagbigay sa kanila, parang ang laki ng kasalanan natin. So ako ganun yung nararamdaman ko pag hindi ako nakapagbigay sa amin, sa nanay at tatay ko kahit isang buwan lang. So parang pakiramdam ko may kulang sa pagkatao ko dahil nga nasanay na ako na maging breadwinner. So guys, I hope na makarating sa inyo yung message ko. As OFW community, magsama-sama po tayo na sana mapagtagumpayan natin lahat ng mga pinagdadaanan natin bilang isang OFW at pagdating ng araw makapag-for good na tayo sa Pilipinas.